Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado, talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Gemini, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung anong lalamanin ng mga petsa na yan sa buhay mo for the week. So, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest, yung ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yon. And gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung para sa'yo talaga. Okay? So Gemini, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot portion. Kung meron ka ulit pang malakas ng isang tanong mamaya at the end of our reading, sasagutin natin yan sa isip lamang. Okay? Sa isip lang. And don't write it down, sa isip lang. And we will answer that intuitively. So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Thank you for your support and for your love and for not skipping the ads. Maraming salamat po. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayon July 21 hanggang July 27? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Lover's card. Napakaganda. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Lovely. In the area of what's affecting current energy, you have the King of Swords. In the area of your near future, you have the Fool card. Wow, napakaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Four of Swords. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. Yes. Napakaganda nito. Nakita ko na para sa mga gihintay dyan ng mga pagbabago sa buhay, ito ang reading para sa'yo. In the area of your divine messages, you have the Judgment card. Yes. At ang outcome mo for the week, Gemini, ano kaya ito? Sabay-sabay ito siyang bubuksan mamaya. But first, bago natin basahin ang full spread mo, alamin muna natin kung ano ang lingering energy in your background. You have the Eight of Wands. Wow, this is beautiful. Alam mo, meron daw mabilis na pagbabago sa buhay mo this week. Meron daw quick resolution eh. Nakita ko dito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na parang meron kang pinagdidesisyonan, meron kang gustong gawin, meron kang balak na matapos o masimulan o mangyari. Pero this time around, nakita ko na meron ng mabilis na mangyayari tungkol dyan. Halimbawa, meron ka nilalakad na mga ganito, ganyan, and para ang bagal-bagal, ang daming delay, ang daming aberya. Pero ngayon, darating na daw sa'yo yung magandang resulta or development. Meron sa inyo, may development ako nakikita na parang nakikita mo na yung pag-andar, nakikita mo na may nangyayari, nakikita mo na may napapalaka na o may saysay na yung pinaghihirapan mo. So parang nakikita mo na paunti-unti yung mga bunga ng mga pinaghirapan mo this week. So congratulations. Nakita ko rin dito good news after good news after good news. Ibig sabihin, maraming papasok sa buhay mo this week na mga bago. Okay? May bagong development, merong bagong lugar. Some of you are traveling because Eight of Wands is also a card of travel. Baka meron po sa inyo bebiyahe papunta sa ibang city, papunta sa ibang lugar, ibang bansa o ibang aspeto ng buhay mo. Pwede rin yun. Pwedeng mental journey din. Kung saan this time around, may figure out mo na parang, okay, now I understand. Okay, ngayon maliwanag na sa isip ko kung anong gagawin ko. Alam ko na kung anong bubusisiin ko. Meron mabilis na pangyayari. Parang may ganun biglaan na meron ka na may figure out. Ganyan. But for some, sabi dito, kailangan doon nakafocus ka this time because this focusing sa isang bagay sa buhay mo will lead you to a brand new good news sa buhay mo. So congratulations. Napakaganda na yung lingering energy sa background mo for the month. Okay? And for the week rather. So, bago natin basahin ng comprehensive way ang bawat cards mo for the week, bigyan mo na kita ng additional animal oracle card nagpapalinaw sa iyong mga gagawin para sa linggong ito. Okay? Nagagalaw ang ating mga cards. First, you have number 44. Panther Spirit, reclaim your power. Yes, ito yung pagkakataon talaga na may magubunga na talaga. Sobrang saya mo, parang nare-reclaim mo na yung power mo, nakukuha mo na ulit yung mga bagay na dati ay para akala mo wala na, tapos na, wala na nangyayari. Ngayon, may paggalaw na. At nakukuha mo na ulit yung sigla, energy, and power para sa'yo. Congratulations sa'yo, Gemini. Another message, you have 45. Parrot Spirit, watch your words. Ngayon daw, linggong ito, medyo bantayan mo daw ang iyong mga sinasabi, especially here with the King of Swords. Medyo hinay-hinay ka daw with the Knight of Pentacles here. And may mga bagay doon na para umiwas ka na, i-let go mo, wag mo daw harapin. Kung pwedeng hindi ka na magsalita, wag ka daw magsalita. So make sure this week, Gemini, bantayan mo daw ang iyong salita, ang iyong mga sinasabi, okay? Especially against other people. Kung kaya mong wag nilang pansinin, okay? Another message, you have 47. Pig Spirit, use your mind wisely. Yes, itong linggong ito, sa mga bagay na pag-focusan mo, gamitin mo daw mabuti ang iyong isip. Huwag ka daw agad-agad magkasalita.
especially here with watch your words, parang let them do what they want to do. Ikaw, sarili mo asikasuhin, mag-focus ka sa gusto mo at hayaan mo sila, okay? Hayaan mo sila. So, Gemini, ang ating full spread, pag-usapan natin at the center, you have the Knight of Cups. Si Knight of Cups, sinasabi dito, yes, there will be an offer for you. For some, nakita ko rito, yes, there will be someone coming in na pag-ibig para sa'yo. So, congratulations, Gemini, sa mga naghahangad po dyan ng pag-ibig. Ito na ang linggo kung saan magsimulang may lumapit sa inyo o magtapat sa inyo ng kanilang pag-ibig, mag-offer ng kanilang love, affection. Pwede ring offer of marriage ito. Some of you are getting proposed to o maglalagay na kayo sa tahimik, bubukod na ganyan. So, there is someone offering you a valuable offer na parang narinig ko, hindi mo matanggihan kasi nakikita mo na ito na yung bagong simula. The spirit guides are telling you with the 8 of Wands here, you're on the right path. Nasa tamang direction ka doon ng buhay mo. Kaya kung ano man to yung offer dumating sa'yo, whether offer of pag-ibig or offer of a new job, a new opportunity, tanggapin mo daw because that will lead you to a brand new beginning of your life. Talaga nakita ko rito, aabante ka, susulong ka, good news after good news after good news. This is something beautiful for you, Gemini. Okay? Nakita ko rin dito na parang you need also to offer yourself. Ano daw ba yung may ibibigay mo din? Sa isang trabaho, sa isang bagong opportunity, sa lover mo, halimbawa kung mag-offer siya sa iyo ng isang something that will elevate your life, pareho kayo. Nakita ko dito na kailangan meron ka rin daw maibibigay. Meron ka din may ilalatag sa lamesa. Meron ka din bibigay at the end of the negotiation if it's a job offer or agreement with a client, something like that. So ngayon, nakita ko na harapin mo this week kasi merong offer na naghihintay sa'yo. This will change your life for the better. Napakaganda. Good news after good news after good news, an offer is here. So congratulations sa'yo, Gemini. I-clarify pa natin ito. Kung saan manggagaling ang offer na yan. The offer cards being clarified with the Queen of Cups. Wow! Sabi nito, follow your heart. Kung ano yung tibok ng puso mo, sundin mo daw. Kung itong offer na to, ang nakita mo babago sa buhay mo, at lumilipad dahil sa fan. Kung offer na to ang babago sa buhay mo at nakita mo na, this is it. Ito na yung para sa akin. Tatanggapin ko to kasi nakita ko yung at ramdaman mo na ito na yon, ito na yung para sa akin, ito na magbibigay sa akin ng pagbabago sa buhay ko, pagbabago sa family ko, o babalik sa direksyon ng buhay ko, ganyan. So, this is something that will make you so happy. Nakita ko na yung sobrang ligaya at tatag ng puso mo para dito sa offer na to. So, accept it because this is something that your heart wants to have this time. So, follow your heart when it comes to the offers coming in, okay? Mahalaga yun. Dapat masaya ka doon, kontento ka doon, satisfied ka, at yun talaga yung bukal sa puso mo natanggapin, okay? In the area of what you want, you have the Lover's card here. Si Lover's card, sinasabi niya na parang this time around, ikaw gusto mong sundin yung mga bagay na alam mo magpapaligaya sa'yo at nakafocus ka doon. Ngayon, pinagninilayan mo daw yung mga choices mo because you don't want to make mistakes. Narinig ko yan sa'yo, Gemini. Maybe for others, iba ang kanilang pananaw tungkol sa mga choices mo. Pero some of you are given some advices na nakakarinig ka ng payo from here and there, pero ikaw sinusunod mo talaga yung puso mo. Sinusunod mo yung mga bagay na alam mong for you at medyo nalinawan ka na daw sa mga bagay na yan, ayoko niyan. Ito, hindi pala yan para sa akin. Ngayon, parang you're trying to trim down, parang pinapaliit yung mga choices mo at parang you're trying to ask yourself, ito ba talagang gusto ko? Ito ba talaga yung magpapaligaya sa akin? At yun ang pupuntahan mo. Parang there's this a quick resolution or decision from you na parang magaan ang loob mo bukal sa loob mo na ito tanggapin whether lover ito or bagong trabaho o bagong opportunity or career path na sabi mo, this time around ito na pipiliin ko, this time around ito na gagawin ko. Napakaganda for you. The Lover's card, i-clarify natin. Nakita ko na mawawala na daw this week yung confusion sa isip mo at mawawala na rin yung parang kalituhan o parang ito ba talaga o yun, siya ba talaga o ito. Ngayon magkakaroon ka na ng malinaw na choice, na pagpili at yun talaga ang gagawin mo. So congratulations, Gemini. Nakita ko na ito'y papanindigan mo, magiging committed ka dito at ito'y talaga namang sabi mo, dito na ako magiging maligaya at ito na talaga yung gagawin ko from now on. The Lover's cards all up is being clarified with the Strength card. Sabi dito, kailangan to talaga magpakatatag ka because you're starting over Para meron kayong balak gawin
o simulan this time, pero ito ay nag-uugat sa passion, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagkagusto, no? Sa pagkagusto sa isang bagay, sa isang karera, sa isang passion project o sa isang pag-ibig na nangangailangan sa iyo ng katatagan na loob. Kasi nga, 'di ba, papasok ka sa bago. So marami ka pang adjustment, marami ka pang dapat matutunan, marami kang mga lessons na akala mo yun lang alam mo, pero meron ka pang mga dapat na busisiin pa at kilalanin pa para panghawakan tong mga pipiliin mo this time. Okay, so sabi ng Spirit Guides mo, Gemini, pinakamalaking lesson niya, don't quit at huwag ka daw basta-basta bibitaw kung sakaling may mga aberya, may problema here and there, o may delay. Kailangan kumapit ka lang. Okay, kumapit ka lang and manalig ka na things will go smoothly. Okay, ito yung pagkakataon na wag kang bibitaw. Okay, napakaganda. In the area of your what you need is to have a confidence. Confidence sa mga sisimulan mo this time. Kasi halimbawa may plano ka, may idea ka, may gusto kang tumbukin, may gusto kang habulin, tapos nakafocus ka doon, tapos sabi ng spirit guides mo ngayong linggo may darating na offer, tapos ikaw naman sinunod mo ang puso mo, o nga no, sige tanggapin ko yan, at talaga nagpapakatatag ka kasi papanindigan mo tong choices na to. Pero sabi ng spirit guides mo, kung ano man ang idea mo o plano mo sa mga choices mo na yan, sa papanindigan mo this time at saka sa mga pinili mo, kailangan maging confident ka doon. I-execute mo daw yung mga plano mo, yung mga idea mo para magtuloy-tuloy sa'yo yung magandang dulot ng choices mo this time, okay? Your choice, nakita ko dito, is leading you to a right direction, kung saan talaga balak ang dalhin ni God, ni universe. Pero kailangan daw sa part mo, Gemini, umaksyon ka, manalig ka sa kakayanan mo, sa sarili mo, na it will lead you to a success. Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Ibig sabihin, kailangan yung mga atake mo this time sa trabaho, sa negosyo, sa pag-ibig man yan, nakita ko rito may chance ng pag-ibig, kailangan daw bago yung atake mo, bago yung sistema mo, o bago yung approach mo. Kasi yung mga nakaraang approach, yung mga nakaraang sistema, mga nakaraang diskarte mo, ay hindi na gumana, kaya nga nag-fail yun, di ba? Kaya nawala sa kamay mo. So this time around, sabi ng spirit guides mo, para tumagal sa kamay mo itong mga bagay na ito, kailangan bago yung mga gagawin mo. Halimbawa, sa relasyon, kung dati, sa mga past relationship mo, nahihirapan ka makipag-usap, makipag-communicate, o makaintindi sa partner mo, this time around, sa bagong pag-ibig na papasok, dapat daw mas maging pasensyosa ka, mas maging magaling ka makipag-usap, naunawaan mo siya, nakikinig ka sa kanya. Halimbawa, ganun lang. Kung sa trabaho man to, kung dati, lagi kang nag-overtime, halimbawa ganyan, tapos wala ka ng time for the family. So ngayon, sa mga bago mong gagawin, dapat daw, kung trabaho, huwag ka na mag-overtime. Hindi naman nag-reflect sa sweldo, di ba? So, para makauwi ka ng tamang oras, maayos pa yung family mo. So, meron mga changes daw. Meron ka mga sistema na kailangan i-integrate sa mga gagawin mo this time para magbago din yung outcome. Ibig sabihin, out with the old, in with the new. Yung mga lumang sistema, hindi siya applicable sa mga bagong sistema mo, because old ways will not give you new outcome. Kailangan new ways will lead you to new outcome. Ganyan. So, kailangan may mga baguhin daw sa sistema para makamit mo daw yung mga pagbabago na hinahangad mo. Okay? Kaya importante, focus. Focus ka sa mga i-implement mo this time na mga bago sa sistema mo. Okay? Ace of Wands being clarified by the Eight of Cups. Yes, ngayon, iwanan mo talaga, tinan mo, si Eight of Cups, umaalis siya. Iniiwanan niyo yung maliit na apoy at pupunta siya dun sa araw kasi nandun ang magandang kinabukasan at wala sa maliit na apoy na to na nagkakasya ka dyan. Ibig sabihin, Gemini, iwanan mo na yung mga nakaraan mong sistema na hindi na gumagana for you. Ngayon, kailangan talaga ng pagbabago, bagong simula. Kung kailangan mo umalis ng lugar, kailangan mo umalis ng trabaho kasi sabi mo, mas maganda doon. O kaya, ngayon meron kang iniisip para sa pera mo. So ngayon, para sabi ni Spirit Guides, iwanan mo na yung luma mong sistema kung paano mo pinanghawakan ng pera mo and find new opportunity or new money ways para mas lumago at mas kumasya this time yung pera mo. So, meron ka talagang dapat iwanan na mga ways and solutions and sistema mo in the past para magbago talaga totally ang life mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. Okay, this time around, sabi ng spirit guides mo, maging matalino ka daw sa mga offer na darating sa'yo. Okay? Because King of Swords is a king of the mind. Napakatalino ni King of Swords. Talagang nag-strategize siya, matalino siya, magaling siya kumilatis. Sigurista din to eh. Napaka-sigurista, madiskarte, ganyan. So, siya din, din siya mabilis din siya magsalita matalino siya, magaling siya makipag-negotiate. Kaya, watch your words and use your mind wisely, Gemini. This week, watch your words, ha? Dapat maayos sa pagkasalita, magaling ka makipag-communicate, magaling ka makipag-negotiate o makipag-agreement, ganyan.
Kailangan iniisip mo daw mabuti yung sasabihin mo para hindi ka ma-misinterpret, para din hindi tawag ito, para hindi rin malihes yung mga bagay na sana ganito sinabi mo, edi sana hindi iba yung naintindihan. So parang ngayon pa lang daw, kung meron mga offer na darating, dapat ngayon pa lang pag-practicean mo na kung paano mo sasabihin. Halimbawa, gusto mo ng offer of promotion or offer of bigger salary, ganyan. So make sure na aayusin mo doon yung pananalita mo. Dito pumapasok yung strategy in your part, Gemini, na parang, okay, paano ko kaya sasabihin to? Paano ko kaya aatakihin to? Kailangan inaaral mo na yan to make sure na yung gustong-gusto mong mangyari ay matutupad. Kasi minsan, di ba, pag masyado tayong masaya, o masyado tayong nagmamadali, o masyado tayong free willy, ganyan, parang minsan hindi natin nababantayan kung paano natin sinabi yung gusto natin. Pero hindi naman talaga yun ang minimin natin, pero pagdating sa kabilang tao, iba ang naintindihan niya. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, harapin mo to, strategize, parindigan mo yung mga choices mo, and I'm feeling here that you will love this offer because ito yung bagay na talagang swak sa inyo. Nakita ko office job, I don't know why nakita ko ng cashier o humahawak ng pera o parang you're in the marketing, ganyan-ganyan. So, something na parang nakita ko dito, yung job requires you to think more. Parang lagi ka mag-iisip sa job na ito. Parang lagi kailangan ng creativity mo, ng analytical skills mo, ganyan-ganyan. So, make sure this time around you are ready. You are ready to accept this offer and gawin mo lahat. Parindigan mo to at huwag mo sayangin daw ang oras because this is something that your heart will love. Talagang follow your heart this time, okay? So, King of Swords, i-clarify natin siya. Si King of Swords ay kinaklarify ni... dalawa kunin natin. Nakabaliktad, the Ten of Swords. Yes, ito talaga yung something na aahon ka sa kumunoy. Wala nang pain, wala nang paghihirap, pero nakita ko na mabilis mo itong i-accept kasi talagang, di mo, Two of Cups. Two of Cups like a soulmate match. Parang, sabi ko sa'yo kanina, di ba, tugmang-tugma. Ito talaga yung para sa'yo. So, kung ito man po ay pag-ibig talaga, especially tatlong cards na dito nagsasabi ng a card of love and offering of a new chance for pag-ibig, talagang ito yung para sa'yo. Nakita ko na isip at puso mo ay swak na swak, nakikita mo na tama itong gagawin mo, tama tong pag-ibig na to. This is like love at the right time and also dumating siya sa pagkakataong okay ka, no? So this is really a soulmate match at talagang swak-swak kayo. But for some na hindi man po pag-ibig ang hinahanap sa inyong tarot reading for today, nakita ko rito na itong offer na darating sa'yo, talagang haharapin mo at i-accept mo, papanindigan mo, ito yung mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Nakita ko na things will change this time, makakabangon ka na, at nakita mo kung gaano kahalaga ito. At para sa'yo mo, God, thank you po kasi binigay mo yung para sa akin. Two of Cups is also about embracing your higher self. Ibig sabihin yung higher self mo sa langit, ito yung gusto ipagawa sa'yo. Kaya kapag may dumating na offer na talagang feeling mo swak na swak ka dyan, at love na love mo ito, parang sobrang ligaya mo, ito na yung para sa'yo. This is your higher self calling you. Huy, Gemini, kunin mo tong trabaho ito, kunin mo tong offer ito, para sa'yo yan. Whether pag-ibig po yan, o bagong trabaho, o bagong passion project, kahit ano man po ang mag-manifest sa life mo this week, at talagang sobrang saya mo dahil nakuha mo na yung offer na yan, pero talaga yung pangmatagalan na. Nakita ko soulmate match at papanindigan mo siya. This is like a lifelong commitment para sa'yo. So congratulations, Gemini. Okay? In the area of your near future, ito maganda. Dahil tinanggap mo yung offer, pinanindigan mo, inaksyonan mo, at ibinangon mo ang sarili mo mula sa kumunoy at tinanggap mo yung love na yan, tinanggap mo yung agreement na yan. I'm seeing contract here. May kontrata kang pipirmahan at talagang mag-commit ka dito. Magkakaroon ka ng mahabang pasensya at paninindigan at resilience and tapang para kunin siya at paratilihin siya sa buhay mo. Ito ka, bagong simula ng buhay mo, standing here, enjoying a brand new life, a brand new beginning. Nakita ko kung dati single ka, ngayon may partner ka na, o kaya ngayon, kung dati hikahos ka sa pera, pero ngayon meron ka ng pangahawakan na trabaho na solid, na hindi ka na contractual, regular ka na meron kang buwan ng kinikita, may benefits pa, no? So ngayon nakita mo na, ay sumibol na yung bagong umaga for me. At merong offer na nagdala ng bagong simula para sa buhay ko at sa family ko. Talagang nasa tamang direksyon ka. God put you here para pumunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Okay? Napakaganda for you. Tamang direksyon ng buhay and good news after good news after good news. Eto na yung simula mo din, Gemini, na gawin na din yung ibang bagay. Once na makapag-settled ka na sa trabaho na ito, sa ginagawa mo na ito, makapagsimula ka na ng iba. Halimbawa, makapagbukas ka ng gantong negosyo o kaya makapag bigay mo na sa anak mo yung mga pangangailangan niya. So, mga anak ito na mga bagong bagay na bago sa buhay mo at sa buhay ng family mo. So, congratulations. The full card, i-clarify natin.
The Fool card is being clarified by the Devil card. So sabi ng spirit guides mo bilang paalala, may paalala sa iyo. In the near future, lumayo ka daw sa mga temptasyon, lumayo ka daw sa mga tao na makakasira sa relasyon nyo. Kung may relasyon naman dito talaga, nakita ko kanina there's love coming in. Pero in the near future, temptation might test you. Okay? Temptation might test you. Kaya manalig ka, be loyal, be faithful. Okay? Pag-usapan, kung kailangan pag-usapan, para pareho kayong on the same page. But for some of you na sa trabaho o career-based man ang target this time, nakita ko dito na may mga bagay o may mga tao na susubok sa iyong kakayanan sa mga bagong gagalawan mo, no? May mga taong toxic, may mga boss na medyo stricto o masyadong demanding. Kaya sa family mo na medyo demanding din sa iyong mga kakayanan, sa iyong responsibility, sa mga ginagawa mo. Ngayon, parang sabi ng speakers mo, you need to find a solution on how you're gonna maneuver the life na papasokin mo this time away from these people. Kailangan maisip mo yung mga tamang pamamaraan kung paano ka makakaikot habang nandyan sila. Kasi mahirap naman iwasan yung mga taong yan, di ba? Lalo na kung parte sila ng circle mo at wala kang paraan para iwasan sila. So ngayon, sabi ng Spirit Guides, focus ka lang daw sa sarili mo. Especially here with the 8 of Wands. Telling you, focus ka lang sa gagawin mo. Kung magulo si boss, kung magulo silang mga coworker, kung dito ako nakafocus, hindi sila makaka-apekto sa akin at kakayanin ko to dahil may pangangailangan ka din naman. Hindi ka naman basta-basta lang makakaalis o makakalipad o makakabitaw, di ba? So, hindi tayo lahat pinanganak na anak ni SM, no? Anak ng mga mayayaman, di ba? So, make sure this time around, gawa mo daw ng distansya o magkaroon ka daw ng bagong sistema talaga. But for some, nakita ko rito na meron mga habits ka nababalikan in the past. Halimbawa, dati nagiinom-inom ka, bisyo-bisyo, siga-sigarilyo, o kaya gimmick-gimmick, ganyan, o naglulustay ka ng pera siguro before, o hindi man lustay, mali pa rin yung word na lustay. Baka may mali kang handling of the money before, baka bigay ka ng bigay sa mga taong mahal mo, pero yun pala, wala ka na naiipon para sa sarili mo, no? So parang this time around, kailangan baguhin daw yun, yung mga maling sistema, mga maling paraan sa paghawak ng pera, o kaya maling habits mo din everyday, no? So, kailangan daw, huwag kang pakampante, Gemini. Huwag ka daw pakampante sa mga bagong sisimulan mo. Kasi meron sa atin yung parang, okay, naabot ko na yung goal ko. Naabot ko na yung offer, settled na ako, okay na ako. Biglang relax na, kampante na. Napabayaan na yung trabaho, napabayaan na yung blessing na binigay sa kanila ni God. So, this time around, dapat daw, maging focus ka pa rin, same consistent effort, same consistent na performance, nakafocus ka pa rin sa gagawin mo para magdire-diretso daw yung blessing at hindi ka ma-fall sa mga temptasyon, hindi ka ma-fall sa pag-relax o pagpapabaya sa ginagawa mo, okay? Continue keeping the promise na matagal mong dinasal kay God na God, pag po nakuha ko to, promise po ganito, ganyan. So, continue mo yung promise na yon at umiwas ka sa mga temptasyon, umiwas ka sa mga distractions, okay? The area of your challenge for the week, the 4 of Swords. Challenge sa'yo ngayong linggong ito ang magpahinga. Okay? Ngayong linggong ito, papasok ang isang offer na magiging sobrang busy mo. Sobrang busy. Kaya sabi ni Spirit Guides mo, ngayon pa lang magpahinga ka na. Kasi marami kang mga gagawin from the week 21 to 27 moving forward. Palagpas ng July. Sobrang busy mo. Good news after good news after good news. Marami kang kakaharapin ng mga bagong bagay sa buhay mo. Kaya ang challenge for you is to rest, okay? Hindi lang katawan, pati isip mo, Gemini. Nakita ko rito na parang kailangan mo ipahinga ang isip mo kasi baka masyado ka nagpapagod o masyado ka nag-iisip ng mga problema mo. Kung naiintindihan ko naman, talagang nakaka-stressful at nakakakain na ng peace of mind yung mga problema natin. Pero sabi ng Spirit Guides mo, pag matutulog, okay? Bigyan mo daw ng maraming chance ang katawan mo this time na magpahinga kasi baka maka-apekto daw yan sa health mo. Okay? So huwag kang mag-alala. May offer naman ang darating. Mayroong bagong simula para sa'yo na kailangan mo yakapin, kailangan mong pagtuunan ng pansin at ipahinga mo na yung pag-worry mo na parang sana kailan po ba yan? Kailan po ba yung ganito? Nag-aalala na po ako, nagududa na po ako. Marami kang pangamba at mga hinanakit din at also marami kang mga takot for the future. Ngayon ipahinga mo yan because a prayer is being answered. May niluluto si God. Nararamdaman ko na na-feel ko yung word na meron niluluto si God for you, kaya hintayin mo yon. Ngayon magpahinga ka muna, okay? The 4 of Swords is being clarified by natin. Nakita ko rito na lumayo ka din daw muna kung feeling mo sobra-sobra na yung gulo o sobra-sobra na yung ginagawa mo na parang hindi ka makahinga. It's what I'm hearing. So kung meron mang away, sigalot or dispute for someone, sabi ng Spirit Guides mo, ipahinga mo, lumayo ka, bumitaw ka muna. Next time mo na ulit harapin. Baka malamig ng ulo ng bawat isa sa inyo at maging okay na yung pag-uusap. Okay? The 4 of Swords being clarified by the Page of Cups. Ngayon, parang
Sabi ng spirit guides mo, ipahinga mo ang iyong sarili at abangan mo daw yung mga unexpected gifts sa darating. No? There is an answered prayer ako dito nakikita. Pero dahil sobrang taranta mo, sobrang gusto mo na siya makuha, parang God, kailan ko po makukuha to? God, please, kailangan ko na. Sabi ng spirit guides mo, dinidinig naman daw ni God, pero kailangan mo daw ipahinga na. Parang kapag naidasal mo na, tama na, stop na. Tama na yung pagdududa, tama na yung worrying, tama na yung pangungulit, tama na yung pagkakatok, tama na yung pagkukuwit sa likod ni God. Parang, God, please, ibigay mo na, bigay mo na, bigay mo na. Ipahinga mo daw yun kasi ibibigay naman daw sa'yo, okay? With the Page of Cups here, manalig ka daw sa iyong damdamin na the impossible is coming here. The impossible na akala mo hindi mo makukuha, ay makukuha mo. No? Lawakan mo daw ang isipan mo, lawakan mo daw ang puso mo na walang limitasyon ang kaya mong kunin. Walang limitasyon ang kaya mong gawin. So this time around, ipahinga mo ang isip mo, everything is going smoothly sa buhay ko, okay? Kailangan mo pahinga, tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili mo, everything is going well in your life. Okay, Gemini? Tatak mo sa isip mo yan. Everything is going well in my life. I have God, so why worry? I have God, so why stress? Okay? Napakaganda for you. I-clarify pa natin sa iyong Moonology card. Clarity ito para sa iyong mga challenges, okay? Unang-una, you have work through your fears. Oh, yung takot mo, sabi ko sa'yo, yung takot mo, yung alinlangan mo, kaba mo, dapat daw kaya mo i-manage yan. Hindi ka dapat nagpapalamon sa takot, kaba, overthinking, o duda. Okay? Now, the message, your commitment is being tested. Yes, sabi ko sa'yo, yung commitment mo sa isang bagay, tinotest ka. Baka maraming distraction, maraming temptation, kaya kailangan mo talaga magpakatatag sa mga papanindigan mo. Bibigyan mo ng commitment mo this time. Very, very important, Gemini. Now, their message, you have nothing is yet set in stone. Yes, kung ano man ang pinagdaanan mo ngayon, hindi yan habang buhay ganyan. No? Nothing is set in stone. Ibig sabihin, pwede pang magbago. Kung ngayon mababa ka, nakalugmok ka, magbabago pa yan. Pwede pang gumaan, pwede pang umangat, pwede pang gumanda. No? So, don't worry kapag halimbawa feeling mo, ano ba to, gato na nangyayari sa akin. Bukas, isang bagong pag-asa. Ang araw ay simbolismo sa'yo na kapag sumibol ang araw, mayroon akong bagong chance to make things right or to change things right. Diba? So, wag mo mawawala ng pag-asa. Every day is a new beginning for all of us. Okay? In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. Ngayon, sabi ng spirits mo, yung plano mo gumagana. Meron kang plano o meron kang gustong gawin o meron kang sinisimulan na ngayon siguro na umaandar na. Meron ng pinapatunguhan, meron ng nangyayari, meron ng nahihita. Kaya sabi ko sa iyo kanina, 'di ba? Meron kang mga prayers or nilakad before o inasikaso before na parang ito yung bunga. With the offer card na Knight of Cups. Meron kang Knight of Pentacles. Ibig sabihin, yes, gumagana, umaandar na with the Knight of with the 8 of Wands here, telling you na parang, uy, unti-unti na sumusulong si Gemini, nakukuha na niya pa unti-unti yung gusto niya. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, dire-diretso ka lang ha, yung plano mo, i-execute mo, dapat walang nagdi-distract sa'yo, hindi ka nalilihis sa plano, baka meron kasi sa inyo na nakuha na yung goal, pero ayan, hindi na in-execute yung nauna niyang plano, nawala tuloy. So make sure, kung ano yung plano mo, dire-diretso ka, huwag ka mawawaglit dyan, and wag mo hayaan na may ibang tao na bumago sa plano mo. Okay? Because baka masayang. Knight of Pentacles din sinasabi niya na relax ka lang daw, hinay-hinay ka, wag ka daw magmamadali sa gagawin mo this time. Just take one step at a time. Okay? Wag ka magmamadali. Para hindi mo daw makaligtaan yung mga maliliit na detalye. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon balance is restored, nakakapamili ka na ng maayos, this or that. Maluwag na sa isip mo, maluwag na sa puso mo kasi relax ka na. Sabi ko nga sa iyo, dapat hindi ka nagmamadali, hindi ka nag-rush para yung isip mo ma-relax. Kapag relax ang isip mo, mas maayos mo na execute yung plano, mas malinaw, mas may direction, mas may order, mas may sistema. With the Two of Pentacles here, sabi ng spirit guides mo, unti-unti na daw bumabalik yung balanse ng buhay mo. Kung dati wala kang tulog, kakaisip sa trabaho, ngayon nakapagpahinga ka na ng maayos. Kung dati wala ka ng time for the family, puro ka trabaho, ngayon magkakaroon ka ng time for them. Kung dati puro ka pamilya, tapos wala ka ng time para sa sarili mo, ngayon nagkakaroon ka na ng oras para sa sarili mo. So ngayon balanse na. So congratulations sa iyo, Gemini. In the area of your divine messages, you have the Judgment card here. Sa Judgment card, sinasabi niya na kailangan mo daw magising sa isang katotohanan na yung mga luma mong ginagawa ay hindi na gumagana this time. Tira mo to sa mga taong ito, bumangon sila sa kanilang coffin, sa kanilang mga kabaong. Pero yung kabaong na yan, simbolismo yan ng lumang buhay, lumang sistema, lumang ginagawa, lumang paniniwala. So ngayon, kailangan mo daw kumawala doon sa mga lumang yon.
at magising ka sa katotohanan na kailangan na ng pagbabago, kailangan na ng bagong atake, bagong sistema, bagong paraan para makuha mo yung mga bagong gift na bigay sa'yo ni God. Okay, you're on the right path, tama yan, nagigising ka na sa mga maling relasyon, maling sistema nyong dalawa, maling ugnayan ninyo, maling power dynamic sa trabaho, o maling sistema mo sa everyday living mo, baka kailangan magising ka pa na mas maaga, kailangan mas matulog ka ng maaga, mga ganyan. So, kahit ganun kaliit o kasimpleng pagkagising sa katotohanan, kailangan mo daw i-embrace. Importante daw na kapag nagising ka sa katotohanan, i-actionan mo din. Hindi pwedeng, ay nalaman mo lang na, ay mali palang matulog ako ng 12 midnight. Tapos hindi mo actionan, tulog ka pa rin ng 12 midnight. So ngayon, pag nalaman mo daw yung katotohanan, kailangan mo daw actionan. Okay? Change things for the better. Okay? So the judgment cards being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, pang matagalan ito, Gemini. Kapag binago mo daw yung sistema at inayos mo na, nagkaroon ka na ng bagong mga paraan sa mga approach mo, tatagal ito. Magkakaroon siya ng long-lasting effect sa mga kaperahan mo at also sa mga bagay na gusto mong makamit buhay mo for the long term. Okay? Long term ang epekto nito. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na. Okay? Halimbawa, yung kwarto mo medyo magulo, ayusin mo yan kasi madadala mo yan ng long term, makaka-apekto daw yan sa iyong mga blessings and your prosperity. Nakita ko yan. Kung halimbawa, sa trabaho man yan o kaya sa iyong career, kailangan daw magising ka na sa katotohanan sa iyong career. At 20 here, 10, 10, ibig sabihin bagong simula. Bilog din to, which symbolizes a new cycle. So, kailangan baguhin mo na yung mga maling sistema. Isara mo na yun, close that chapter and open ka na ng bagong chapter sa buhay mo. Okay? Things need to change para sa'yo. So, ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita additional messages from a divine. Unang-una, you have fly, a period of ill health and depression. Yes, siguro ngayon malungkot ka at nag-iisa ka pero kailangan talaga magpahinga. Kung nare-depress ka sa trabaho, kailangan mo na isipin kung paano gagalaw na maayos and i-figure out mo yung mental health mo at ang physical health mo, okay? Dark woman, babaeng morena na kailangan mo daw makausap this time, meron daw concern sa kanya. Another message, will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, sabi ko naman sa iyo, diba, kailangan nakafocus ka. Hindi pwedeng walang target, hindi pwedeng walang goal. Kailangan meron kang tinutumbok na gustong maganap this time para maayos at systematized yung gagawin mo. Another message, you have cat, a two-faced friend. Meron ka daw kaibigan na two-faced o plastic, kailangan mong iwasan niya. Alam ko, malalaman mo kung sino yan this week, yung two-faced friend mo na yan. Another message of pin, new job and career. Yes, ito talaga yun with the full card. Meron ka at offer, the Knight of Cups, meron ka talagang tatanggapin na bagong offer o bagong career. Congratulations sa iyo, Gemini. Okay? Another message from a divine. First, you have dagger, fear, worries, tense situation. Yes, may mga worries ka talaga, may mga fears, kailangan mo ibabayan, kailangan mo itapon yan, okay? Another message, parrot, someone will gossip about all your secrets. Ito yun, yung two-faced friend. Oy, Gemini, ingat-ingat. Meron daw taong balak ipagkalat ang sekreto mo, kaya hindi mo dapat sinasabi kahit kanino yung sekreto mo, especially yung sa tinatawag mong kaibigan. Baka hindi lahat ng kaibigan ay totoong kaibigan, okay? Another message of mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Meron daw tao sa paligid mo, napakatigas ang ulo at ayaw magbago. Probably iba ka ikaw yon o family member. Nako, kailangan mo siyang gisingin sa katotohanan. Okay? Another message of mice, discord among friends and family. Meron daw hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa kaibigan o family member. Kailangan na ayusin. Like I've said kanina, kailangan ng clear communication pag-usapan. Okay? Another message, you have younger woman o baka sa younger woman mo ito, nakabatang kapatid na babae o pamangkin o coworker na mas nakakabata sa iyo, kailangan mo daw kausapin para malinaw ang lahat. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, but first, ihanda mo na, Gemini, yung isang tanong isasagot, mamaya pag-usapan natin. Your outcome for the week, Gemini, July 21 to 27 ay King of Cups. Yes. Wow. Peace, tranquility, balanse ang buhay. Napakaganda. Nakita ko kasi nakuha mo na yung offer, pirandigan mo yung pag-ibig na gusto mo makuha o trabaho na gusto mo makuha, naging resilient ka, naging strategize ka, na-accept mo yung tugmang-tugma kayo, no? Nakita ko rin dito na bago na yung mga idea mo, bago na yung atake mo, you embraced something new sa buhay mo, kaya ngayon bumalik na yung balanse ng buhay mo. Dalawang beses siyang lumabas, isa Two of Pentacles and King of Cups, the balance is restored, kahit anong gulo ng paligid, kahit anong hirap ng paligid, kaya mo na. Walang kahit sa sino o makakapanira ng mood mo, makakapanira ng diskarte mo, no? Yung emosyon mo hindi na nakakaapekto sa isip mo kasi alam mo na, dire-diretso ka na. Nakafocus ka sa isang bagay at kahit anong gawin nila sa paligid mo, nakafocus ka doon at hindi ka nawawaglit doon. Parang yung eyes is on the prize and you are very, very sure kung anong gusto mo. Nakita ko rin dito na parang sabi ng spirits mo, ituloy mo lang na wag makaapekto sa buhay mo yung emosyon mo. Contain your emotion.
Watch your words ha, watch your words and use your mind. Isip ang papairalin mo para makuha mo yung dire-diretsong tagumpay sa buhay mo, okay? Narinig ko, parang wag mo daw personalin. Trabaho lang, wag daw personalin. Dapat daw hindi nakahalo ang emosyon at ang relationship sa mga gagawin mo. I-close natin to kasi hindi siya, dalawa siya eh. So the King of Cups being clarified by the Tower card. Yes. Once na hindi mo pairalin ang emosyon mo, once na isip lagi at magiging mahinahon ka daw palagi, magbabago ang lahat for you. Nakita mo, mababawasan yung mga away-away, mababawasan yung mga gulo-gulo, maiwasan yung gusot-gusot kasi kaya mo siyang harapin ng maayos, ng matiwasay at hindi mainit ang ulo. Binabantayan mo rin yung salita mo, binabantayan mo rin yung action mo kasi alam mo na walang magandang dulot ang emosyon when it comes to communication. Ngayon, mas magiging magaling ka daw na communicator, mas magaling ka daw na panghawakan ng emosyon mo when it comes to other people at believe sila sa'yo kasi, uy, ang nice naman pala ni Gemini, ang bilis niya kausap, ang ayos niya kausap, ang bilis niya pakibagayan, ikaw daw yung napakatalino, ang bilis mo daw mag-isip ng paraan, napakapaparaan mo daw at saka magaan ka daw kasama. That's what I'm hearing. Magaan ka daw kasama. And this will change something in your life. You will get more. Nakita ko yan, yung frequency and energy of bountiful, saka magaan na pagpasok ng abundance and pera sa'yo. Mas magaan kasi okay ka. Napakaganda for you, Gemini. Yan po ang inyong July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. So Gemini, close your eyes and concentrate on that question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Gemini yung sagot sa kanyang tanong. First, you have this and that. Bigyan kita ng additional angel whisper card na mag-clarify sa'yo ng question mo. Nabigay naman sa'yo ng iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon. Okay? First, you have this and that. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Page of Wands upright, you have the Five of Pentacles reversed, you have perfect timing, and you have peaceful resolution. Yes, yung question mo daw, Gemini, sabi ng spirit guides mo, at sabi ng angel guide mo, meron daw maayos at matiwasay na pagkatapos yan. Meron ng magandang resulta yan. So congratulations. At perfect timing daw ngayon na maganap yan. Nakita ko na it's now the perfect timing to have an answer to that question. Meron ng magandang resulta daw na yayakapin mo at nagiging panatag ang loob mo. Sabi naman ng spirit guides mo, yes, papasok yung magandang bagay tungkol sa question mo na ikakasaya mong sobra. You will embrace it, you will be happy, be glad na nakuha mo na siya, na nakamit mo siya, and parang makakahinga ka na daw ng maluwag. At wala na yung with the Five of Pentacles here, wala nang struggle, wala nang takot, wala nang kaba, wala nang paghihirap tungkol sa question mo, nasagot na, no? Asahan mo daw this time, perfect timing, merong magandang resolution, magandang outcome yung question mo. At magiging masaya ka sa answer na yan, sa kakahinatnan, sa resulta, at mawawala na yung pagod, kaba, pagkalugmok, at pag-struggle mo sa question mo na yan. So, a very, very napakaganda at mapagpalayang outcome for your question. So, Gemini, that is the answer to your question. Hopefully, pinasagot ko yan. Ito rin po ang inyong July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.